Today, susubukan ko maging tricycle driver for a day. Ito ang common mode of transportation dito sa Pilipinas, lalo na sa mga maliliit na bayan. Susubukan kong mamasada at titignan natin kung madali nga lang ba ang trabaho nila. Kaya tara, samahan niyo ako. Guys, gusto ko rin pasalamatan syempre si Tito dahil pinahiram niya yung tricycle niya. Salamat po, Tito. Pero bago natin simulan, syempre magpapagas muna tayo. Tara, full tank po. 435 pesos. Kasama ko rin dito si Ate Morea at kabisado niya yung mga lugar dito. Guys, maghanap na tayo ng una nating pasahero. Let's go. Nag-ikot kami ng nag-ikot para maghanap ng mga pasahero hanggang sa na-realize namin na Guys, ngayon pa lang sobrang init. Nahihirapan na ako. Wala pa kaming pasahero. Mga 10 minutes na kami nag-iikot. So, ikot-ikot muna kami dito hanggang may mahanap kami. biyahe dito, biyahe dyan, at sa sobrang init nakakaantok na kahit wala pang pasada. Guys, naka 4 kilometers na kami. Wala pa kami nahanap. Kahit saan ka magpunta, may mga tricycle, paradahan. Kaliwa, kanan, meron din. Ang hirap kumuha ng pasahero. Kahit saan ka magpunta, pila. Guys, nakakapagod. Naka 7 kilometers na kami, wala pa kaming pasahero. Malakas mamayang uwian kasi may pasok, so mamayang mga 4 or 5 uwian ng mga estudyante. Sure yun, pero syempre may pila. Pila na kaya tayo sa palengke. Tara! Natutulala ka. Ang hirap. At least, di ba? Naranasan mo ngayon maging tricycle driver. Tignan mo yung hirap ng pagkuha ng pasahero, tapos sobrang init pa dito. Di ba? Mahirap talaga. Pumunta na kami ng palengke at napansin namin na maraming nakapila at isa pa kailangan magbayad ng 20 dito. Kaya nag-decide kami na pumila na lang dito. Kuya, okay lang pumila dito? Nagbablog po kasi ako. Gusto kong maging tricycle driver for a day. Okay lang po ba makipila? Oo, pwede. Nagpakilala ako at ipinaliwanag ko sa kanila yung ginagawa ko. At dito nakilala ko sila kuya. Joshua. Alan. Marlon. Kuya Marlon. Dito tinuro nila sa akin kung ano yung mga basic na gagawin bilang isang tricycle driver. Pag may nakitang pasahero, kakawayan mo, sisinyasan mo gano'n. O baka ma-pick up ng iba. Siguro mga 10 kilometers na kami, ang hirap. Kasi kahit saan magpunta, may pila eh. Oo. Naisipan namin, makipila na lang ganun. Maganda kasi pag pila, ito lang, mag-aantay ka lang ng pasero. Kasi ikot-ikot ka, mainit, mapapagod ka, sarili wala ka Kaya pang nga may po eh. sasakay. Maubos gasolina mo, malulugi ka, kaya mas magandang pumipila pa rin talaga. Okay, dito muna tayo. Upo tayo dito. Ang vlog mo kuya? Bigyan ko pa pala kayo ng ano kuya, sticker. Binigyan ko na rin sila ng mga sticker at dinikit na rin nila ito agad. Mahirap din pala. Paano kayo nagtatawag kuya? Kung kakawayan mo, kakawayan. Parang kukunin mo yung attention niya, parang Paano ba? papalakpakan mo, sakay! Parang gano'n, kakawayan ka niya rin. Sakay! Yun oh, may pasahero na si kuya. Kamusta naman yung isang buwan kuya? Itong nakaraan, yung December talagang panalo siyempre. Ay, oo, December. Maraming pasahero. Pero ngayong ano na, medyo umina siyempre. Akala ko tuloy-tuloy na yung pasahero na darating. Pero inabot na kami ng isang oras dito, wala pa akong naisasakay. Ganun daw talaga. Minsan matumal at minsan naman malakas ang kita. Kuya, okay lang malaman kung magkano yung sinasahod nyo araw-araw. Okay lang. Yung rate siguro, iba-iba eh. Sabihin mo, pinaka-matumal na kamot. 500, 600. Malakas nasa 8, 9. Ganon din sa'yo kuya. Iba-iba eh. Minsan may 300 din. Hindi tulad kasi ng dati. Dati, 2017. Naka-1.5 pa naman ako. Pero simula nung pandemic talagang naapektuhan yung kita nila. Lalo na nung dumami na raw yung nagkaroon ng single na motor. Ganito dito, mainit, maghihintay hanggang sa may papara na pasahero. Sa mga oras na ito, antok na ako dahil sa sobrang init. Pero nawala agad ito nung may sumakay na ulit. Uy, next na tayo. Parang nawala yung pagod ko. Tapos meron pang nakakilala sa akin, kaya binigyan ko na rin siya ng sticker. At pagkatapos nun, nagkaroon na rin ako ng unang pasahero. Ikaw yung unang pasahero namin dahil doon, libre na ate. Okay, let's go. Lahat ng pagod, pagkaantok namin nawala. Kasi first pasahero to ng pagiging tricycle driver ko. Kaya hinatid na namin si ate sa destinasyon niya. Magkano po pamasahe dito? 85 po. Okay na po, libre na ate. Totoo. Sige, thank you. First pasahero, done. Grabe, nawala yung pagod ko. Naghintay kasi kami dun guys, ilang oras. Pagkabalik namin, hindi nagtagal, may pasahero na ulit kami. Nagbablog kasi kami ate, okay lang po ba masama ka? Okay lang naman po. Ikaw yung pangalawang pasahero namin. Dahil doon, libre. Okay lang? Okay lang naman po. Okay lang. Dito na lang po. Sure po, wala po ba yan? Magkano po ba yung pamasahe dito kung sakali? 20 pesos.
Sige, libre natin. Thank you. Good. Sobrang saya namin sa mga oras na ito kasi pagbalik namin sa pila, sakto may pasahero ulit kaming ihahatid. Hindi na po ate, libre. Okay na po. Kaway ka lang. Thanks. Magkano po ba pamasahe dito? 15? Okay na po. Thank you. Let's go. Guys, nakakatuwa na. Dire-diretso na yung pasahero natin. Pagbalik namin, bakante ulit yung paradahan. Humingi sila atin ng sticker at pagkatapos, may pasahero ulit kami. Nakipagkwentuhan na rin ako kay ma'am. At pagkahatid namin sa kanya, magbabayad Hindi na po. sana siya. Kasi libre na ma'am. Talagang libre pa yung pamamasada ko ngayong araw. Thank you po. Nakakatuwa kasi yung pagod natin nung una. Nagbunga na, ganun. Sukong-suko na kami kanina. Ganun pala yung feeling. Masaya siya as long as masaya ka din sa ginagawa mo. Pero pag talagang malungkot ka tapos parang feeling mo wala na, manghihina ka talaga. Tamang-tama uwian na ng mga estudyante kaya naman sinundo na rin namin yung kapatid ni Ate Morea. Anong masasabi mo? Tricycle driver na ako. Di bagay guys. Pagkatapos namin maghatid, nakakita kami ng mga estudyante na naglalakad pa uwi. Kaya naman inaya namin itong mga cute na bata para maihatid ng libre. Hindi pa kami nakakalayo, dumating na rin yung sundo ng dalawa. Sinabay na rin namin yung isa pang estudyante na naglalakad. Ito na? Opo. Thank you po. Anong pangalan mo? Erwin po. Erwin? Opo. Sige Erwin, mag-aaral ka mabuti ah. Opo. Bye-bye. Sige po. Para po. Bigyan mo yung mga kasama mo, sticker. Thank you po. Sige. Yung mga kaibigan mo. Bye-bye! Ang saya! Mas mga bata yung kasakay. Dun pa lang sa sa mga bata, all goods na ako. Para sa akin, mahirap maging tricycle driver lalo na nung una. Walang pasahero, mainit, inaantok, nakakawala ng gana. Pero kapag nasimulan mo na ito at masaya ka sa ginagawa mo, magiging magaan yung trabaho. Kaya saludo ako sa lahat ng mga tricycle driver na nagtatrabaho ng marangal. Kaya kung ikaw ay tricycle driver, comment down kung ano yung pinaka-worst experience mo. Mamimili ako ng bibigyan ko ng GCash, isang tricycle driver at isang lucky sharer. Guys, comment down kung ano pa yung gusto nyong gawin ko for a day. Lagi nyong tatandaan, your future is created by what you do today.